Welcome sa ating panibagong episode ngayong araw. At ang ating pag-uusapan ngayon ay what are the considerations na kailangan nating ikonsidera as per se before tayo tumalon sa pagiging VA bookkeeper, sa VA bookkeeping. Para to sa mga taong magpapasok pa lang o kahit na virtual assistant ka na ngayon and you're planning to enter the skill or enter the industry of accounting and bookkeeping. No, para sa inyo to. Especially kahit na existing ka na bookkeeper, maganda din na makita mo o mapanood mo o marinig mo ang mga consideration na to na sasabihin ko dito sa episode na to. Ayos, kung ngayon lang pala tayo nagkarinigan at nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA bookkeeper at maglilimang taon na po akong VA bookkeeper. So, ito po yung pakabuhayan ko since pandemic 2020 to 2021 transitioning. Diyan po ako nagsimula na maging VA. At dito sa aking channel, dito sa aking platform, dito ko po sinishare ang aking mga real life experiences as a VA bookkeeper. So, kung isa-search nyo yung buong pangalan ko sa browser nyo, lalabas doon lahat ng mga social media na active ako. At meron din tayong Discord community. Kung bago ka pa lang or gusto mo ng community na pwede mong pagsalihan na related dito, ay na-distract ako kay Rain Colic nag-report. Kung gusto niyo mag-join sa community ay andyan po sa profile ko ang instruction. So join kayo sa Discord community natin kasi yon yung ating community kung saan tayo mag-usap-usap at kung may mga katanungan kayo sa inyong mga client or sa mga training or sa buhay nyo as a VA bookkeeper. Ayos. Okay. Before ako magsimula, shoutout muna sa lahat. Mag-uusapan natin ngayon, considerations. Ako, nung nagsisimula ako, may kikwento muna ako sa inyo. Nung nagsisimula ako as a VA bookkeeper, naturuan akong mag-isip na hindi isipin ang lahat ng bagay. Naturuan akong mag-execute ng mga bagay. Naturuan akong gumawa ng mga bagay na hindi dapat ko na masyadong pinag-iisipan. Nagbi-business ako nang hindi ko iniisip yung costing, nagbi-business ako kung hindi ko iniisip yung capital. Pumasok ako sa VA bookkeeper nang hindi ko masyadong pinag-isipan kung papasok ba ako dito o hindi. Kung worth it ba siya para sa akin o hindi, o para sa akin ba siya o hindi. Wala. Nung kabataan ko, hindi. Bata pa naman ako ngayon. Ako po ay 23 years old pa ngayon. Pero, nung nagsisimula ako ng mga bagay-bagay, hindi ako naturuan na mag-consider ng mga bagay-bagay. That's why in the past 4 years ng aking pagiging VA, puro kapalpakan. Kahit nasa business, mga businesses ko, puro kapalpakan ang aking buhay. Ang dami kong rejections, ang dami kong mga ghost clients, ang dami kong mga fail sa businesses, at in general, ang dami kong pagkakamaling desisyon sa buhay. Just because, execute lang ako ng execute and I don't consider things. And para sa akin, hindi ko naman pinagsisisihan na ganun yung karakteristik ko as tao, na mataas yung risk na tolerance ko kasi I've learned many na mga lessons sa aking buhay. It's because yun yung aking karakteristik. Pero sa aking mga pagkakamali, i-share ko sa inyo ang pwede nyong i-consider before kayong tumalon as a VA bookkeeper. Hindi ko naman sinabing huwag kayong magkamali. Dapat kayong magkamali din because mistakes are talagang significant siya sa ating mga buhay. Significant siya para matuto tayo, para mag-grow tayo. Pero at least, I'm giving you the consideration bago kayo tumalon sa industriyang gusto nyong pasukin. Now, let me explain first what is VA bookkeeping. Baka kasi may mga bago tayong mga nanonood dito na wala pang knowledge kung ano yung VA bookkeeping. So, let me explain in simple ways. Yes, tama si Sagi. There is no success if there is no failure. Tama. So, ano ba yung VA bookkeeping? Comment naman kayo dyan kung bago pa kayo sa industriya o hindi pa kayo familiar sa VA bookkeeping. Ang VA bookkeeping, VA bookkeeping. Ang VA bookkeeping
ay nahati sa dalawang word. Ang VA at ang bookkeeping. Ano po yung VA? Ang VA ay stands for Virtual Assistant. Huwag nyo na pahirapan sarili nyo. Ang Virtual Assistant ay ito yung mga taong nagtatrabaho virtually. So ito yung mga taong nag-a-assist sa mga businesses virtually. For example, ako, marunong akong mag-manage ng social media. Marunong akong mag-posting, mag-ads, mag-FB, mag-Instagram, management, lahat. And ang trabaho nung yan, hindi mo naman kailangan mag-on-site. Hindi mo kailangang pumunta sa opisina. You can do it virtually. So you are assisting the business virtually. So yun yung pinaka-basic na example sa virtual assistant. Now, ang virtual assistant, nakokonect lang siya sa US, sa Australia, sa Canada. It's because ang concept ng virtual assistant hindi siya masyadong na-acknowledge sa Pilipinas because mostly sa ating mga trabaho dito sa Pilipinas ay talagang on-site, di ba? So kaya ang pagiging VA nako-correlate siya sa mga bansang US, Australia or Canada or Europe. It's because yung mga VA kasi na usually yung mga lugar kasing usually na nag-hire ng VA ay from foreign at they are hiring people from the Philippines. So, hindi porket virtual assistant ka, automatic na dapat foreign. Hindi. Pero ngayon nga lang, dahil mas marami ang demand ng ibang bansa na mag-hire ng VA dito sa Pilipinas, kaya nako-correlate siya sa mga bansang to. Yon, malinaw. Now, ano naman yung bookkeeping? Ganto ka-simple ang bookkeeping kung ganto ko siya i-explain. Ang bookkeeping ay recording and arrangement of data using accounting basics. Ganun lang. Nagre-record ka ng transaksyon ng business na may binabasehan kang accounting basics. Huwag nyo nang isipin, huwag nyo masyadong i-overthink, especially ngayon nasa mga wala pang background sa accounting. Ang bookkeeping is basically, ikaw yung nagre-record ng mga business transaction. Income, expenses, investments, assets, liabilities, mga kautangan, lahat. Nire-record kasi yon, nililista yon. Sa Tagalog, nililista yun lahat, nire-record yun. At sa pag-process ng paglista, pag-document ng mga bagay-bagay, it's bookkeeping. Yun yung process ng bookkeeping. Now, kung i-combine natin yung VA bookkeeping, you are recording transaction, you are arranging data using the accounting basics virtually. Ako personally, VA bookkeeper ako. So, ang ginagawa ko, nagre-record ako ng income, expenses, nag-arrange ako ng reports virtually kasi US yung client ko. So, yun yung VA bookkeeping. Yun yung pinaka-simple explanation. So, kung gusto mo yung naglilista ka, nagdo-document ka, nag-arrange ka ng reports, tsaka may attention to detail ka at talagang mabusisi ka sa mga details, malaki ang tsansang para sa'yo ang pagiging VA bookkeeping. Ayos. So, yun lang ang VA bookkeeping. Now, what are the considerations na dapat nating i-consider? What are the considerations na dapat i-consider? What are the considerations na para maging VA, before ka maging VA bookkeeper? Simple. Alam niyo, hindi ko to naisip dati. Pero nakasulat to sa libro ko eh. So kung gusto nyo pala ma-access yung libro ko, pag mag-join kayo sa Discord community, ma-access nyo ang 3 e-book ko na ako mismo nagsulat. Na kapag pinasa nyo, maririnig nyo ang boses ko. Ganun kabangis yung mga e-book ko, guys. At libre lang yon. Okay, considerations, number 1. No? Consideration before jumping to VA bookkeeping. Napakahalaga nito. Hindi nyo to maririnig
sa kahit na anong course na sasalihan nyo. Salamat sa heart A. No? Hindi nyo maririnig. Consideration before maging BA bookkeeper. Intention, para saan? Alam nyo, yun din ang iniisip ko nung ngayon while nagko-contemplate ako sa gusto kong i-topic ngayon. Ano kaya pinakaunang ginawa ko dati na before akong tumalon sa pagiging VA bookkeeper? Sa intention ako nagsimula. Dito mo kasi masusukat kung bakit mo siya gagawin. In all things, hindi lang sa pagiging VA bookkeeping, guys. Hindi lang sa pagiging VA bookkeeper. Lahat ng mga gagawin mo dapat may intention. Lahat dapat may hidden agenda na mabuti. Nagsimula akong maging VA bookkeeper, I have the intention. At napakasimple ng intention ko. Nagsimula ako maging VA bookkeeper nang wala akong degree at wala akong experience. Pero nung senior high school ako, sinumpa ko na sa sarili ko na dapat lahat ng mga magiging trabaho ko ay related sa accounting. Kasi ganun ko kapaborito yung accounting. Anong sinumpa ko sa sarili ko? Na kahit na wala akong degree, kaya kong magkaroon ng career sa accounting. Pinagdasal ko, no, pinapray ko sa iba, pinapray ko sa pastor namin. Lagi kong sinasali sa prayer and fasting. I have the intention to grow my career in accounting even though I have no experience. At wala akong degree. Isipin nyo ngayon, ano ang intention nyo? Bakit kayong gustong maging VA bookkeeper? Tanungin nyo sarili nyo. Is it because of the money? Is it because of the hype? Palaliman tayo ng intention. Kasi kung pera ang magiging intention nyo, walang pera sa simula. Sasabihin ko sa inyo. Walang pera dito. Kasi mahabang panahon before ka pa ma-hire. Minsan, it takes you 3 months, 6 months, 1 year. At kung pera lang ang pagbasihan mo, tapos hindi ka maka-earn ng pera, wala ka. Kaya ang intention ng pinaka-fundamentals kung papasok ka ng kahit na anong bagay. Tanungin nyo sarili nyo ngayon. I-comment down nyo dyan. Kung ano yung intention nyo. Ba't kayo papasok sa pagiging VA? Bookkeeper in general or in specific. Sabi ni Hailstorm, personal growth daw yung sa kanya. Ano yung intention nyo? Tanungin nyo sarili nyo. Money for living. Sabi ni G. Paano pag walang pera nga sa simula? Ako mapalad lang ako na nasasabi ko to dahil I'm still living with my parents sa especially nung pa ako nagsisimula. May kakayanan, may freedom akong gawin yung mga bagay na yun. Pero ano yung intention? Yun, i-consider nyo kung ano yung intention nyo talaga. It's because dito manggagaling yung why. Why are you doing this? And who? Para kanino mo siya gagawin? At para saan? Doon Para saan? Why you're doing it? Para kanino mo siya ginagawa? At para saan? Yun. Kung ano man yung magiging sagot nyo sa sarili nyo, sa inyo na yun. Basta sinabi ko na sa inyo na it's very important ang intention kapag papasok ka sa pagiging VA. Kaya hindi tumatagal yung iba. Kaya umaayaw na sila agad. It's because sa intention pa lang, wala na wala nang foundation Hindi pinagdarasal Hindi dinisar ng mabuti Kaya yon intention. Okay, pangalawa.
Ano ba naman yung mga sinishare mo dito sa live mo? Hindi naman related sa bookkeeping. Una, intention. Pangalawa, lifestyle. Anong connect? Anong connect sa pagiging VA nun? Baka nagulat na kayo, no? Baka ibang klaseng baka mali yung ano nyo, na napasukan nyo. Lifestyle. Bakit importante? Kasi ilang beses na akong nagkasakit just because I don't consider my health at all. Alam nyo, kailangan nyo i-consider yung lifestyle nyo sa pagiging VA. And dito napapasok kung ano yung oras or ilang oras or anong oras kayong willing na magtrabaho or mag-spend ng oras sa pagpasok or pag-penetrate ng pag-penetrate ng industry na to. Bibigyan ko kayo ng sample. Kapag employed at 9 to 5, may 9 to 5 kayo na job. Now you are trying to penetrate pagiging VA while meron kang 9 to 5. Now, so meaning ang magiging bakanting oras mo 6 onwards, 6 p.m. onwards. Yan yung bakanting oras mo, tama? Now, ang tanong kasi diyan, kaya ba ng katawan mo? Kaya ba ng lifestyle mo? Sige, masyadong maluwag to, di ba? Ganto. Wala kang trabaho. And then, may sakit kang high blood, diabetes, o yung sakit sa kidney. Iisipin mo kung kaya mo bang graveyard or day shift. Kapag graveyard ka, guys, alam nyo, kahit nung nag-graveyard ako, ngayon kasi graveyard din ako. Kaso, graveyard ako, pero semi-flexi na ako. So, I'm working 10 p.m. to 12. Tutulog na ako niyan. Pagka umaga, doon ko na tatrabahuin yung mga pending. Kasi 10 to 12 a.m. Ganito, 10 p.m. to 12 a.m. Meeting kasi yan ng client ko. And then, kinabukasan, kung ano yung napag-meetingan namin, sa kinaumagahan ko natatrabahuin. So, doon pa naging fix yung tulog ko. Pero, meron kasing mga graveyard na tuloy-tuloy na 11 p.m. hanggang 9 a.m. Philippine time. Pag tuloy-tuloy yan, meaning 9 a.m., maaga ka nang makakauwi o maaga ka na matatapos sa trabaho mo. Kahit anong dilim ng kwarto mo o kahit na gaano kalamig ng kwarto mo, napaka-imposible sa graveyard na magtuloy-tuloy na 8 hours yung tulog mo. Kahit na magme-melatonin ka or kahit na may pampatulog ka. Guys, 4 years na ako nagtatrabaho ng VA bookkeeping. I tried all the ways. Talagang napakadilim na ng kwarto ko. Kasi yun yung advice ng mga doktor eh. Napakadilim na ng kwarto ko, mag-take ka ng melatonin to fix your body clock. Hindi. Nagkasakit na lang ako. Hindi pa rin gumana. Papasok kayo ng VA bookkeeping. You have to think or consider your lifestyle. Swerte kung may day shift ka. Kapag graveyard naman, US or Canada clients to. Pag day shift, Australian yan. Australian client or local. You have to consider the lifestyle, actually. Kung bata-bata ka pa at healthy ka, baka pwede mong pasukin yung graveyard. At kung sanay ka din naman sa graveyard dahil galing kang BPO, you can focus sa graveyard. Kasi mas malaki din, hindi naman mapagkakaila na mas malaki naman talaga income ng graveyard because there is na differential. Same time, malaki ang conversion ng US. Diba?
So, yun, you have to consider the lifestyle. And doon, and from lifestyle, doon ka napipili kung ano yung kaya mong trabahuin. Kung US client ba, Australian client ba. At doon ka mag-focus. Doon ka na pumili ng software, doon ka na pumili ng kahit na ano. Ayos. Okay, yan yung pangalawang dapat ninyong i-consider. The lifestyle. Pangatlong dapat nyong i-consider. Direct dito na lang. Pangatlong dapat nyong i-consider. The long game plan. Ano ang plano nyo? Actually, sa i-consider mo lang naman talaga dapat sa simula, itong dalawa lang. Kasi yung bookkeeping, accounting software, napag-aaralan yan lahat. Ito kasi yung pinaka-bias sa atin eh. Ito yung pinaniniwalaan kong napakahirap i-adjust. O napakahirap na ito yung magiging ugat, at the same time, ito yung magpupush sa'yo na tumagal ka sa industriya. Ito yung pinakadalawa na to. Yung accounting software, hindi ko na ituturo yun. O yung bookkeeping, hindi. Mag-test na kayo o mag-YouTube kayo. Pwede na kayo matuto ngayon, especially may mga AI na. Sobrang bilis nyo lang talagang matuto ng accounting, bookkeeping at softwares ngayon. It's hindi na siya kasali sa equation eh. Ngayon kasi, it's all about the intention and the lifestyle. And I'm going to, ipanghuli ko, kung ano yung plano mo in a long game. Bubuksan ko ang mata nyo ngayon. Ano bang mga possible na long game kapag papasok ka sa VA bookkeeper? May tatlo akong nakikitang path. At depende kasi sa mga path na to, kung ano yung maging atake mo sa pagiging VA bookkeeper mo. Iba-iba atake na to. Magugulat kayo sa i-share ko sa inyo ngayon. Hindi kayo magugulat, siyempre. Ano na to? Hindi ko alam kung alam to ng maraming tao. Pero, itatry ko pa rin express sa kung ano pinaniniwalaan ko dito. Anong plan? Isang unang, plan. Maging long-term employment. Usually, kapag may ganito kang plano, you are looking for security. At ang mga long-term na mga employment, ito yung makikita mo sa mga agencies. Yung may 8 hours fixed na job, yung may agency na naghanap ng client for you at the same time, may fixed rate ka. Kung ang goal mo ay magkaroon lang security, yung lang talaga, yung typical lang na empleyado, time in, time out, at saka security, walang tatalo kapag mag-i-agency ka. Kung ang long-term game mo ay gusto mo ng security, i-push nyo yung sarili nyo na magkaroon, tulakan nyo yung sarili nyo hanggang sa mapunta kayo sa agency. Kasi ang agency sa akin, ang isa sa mga pinakamahirap na pasukin as a VA bookkeeper. Sa totoo lang. Kasi sila yung may pinakamataas na standards. Kasi malalaki din yung mga client kasi nila. Meron silang client na malaki na yung magbayad at yung mga well-established na ng mga businesses. Now, kapag makapasok ka naman sa agency, solve ka na. May above minimum ka na payment, sahod, nagre-revolve na yan sa 40 to 80. Depende, mag-100 pa yan pag maging ma-promote ka pa as somewhere sa managerial or sa CFO na mga position. Yan yung long-term employment mo. Trabahuin yung magkaroon ng makapasok sa mga agency. Yun yung sikapin nyo. Ayos? So yan yung unang plan. Walang mali dito Kung yan yung iniisip nyo na long-term security, trabahuin yung makapasok sa mga agency. Pangalawa,
maging agency kayo. No? Kung ang balak nyo in a long game, no, ang balak nyo sa pagiging VA bookkeeper nyo ay hindi lang kayo yung magtrabaho and gusto mong magkaroon ng business, pwede nyo tingnan ang aspeto na magkaroon kayo ng sariling agency. Pwede nyo tingnan ang aspeto na yon. At dito, hindi ko na kinukonsider o hindi ko na inire-recommendang mag-apply kayo sa mga agency. Ang nire-recommenda ko dito, practicein nyo yung sarili nyo magbenta at magkaroon ng direct clients. At from there, pwede ka na mag-agency. May dalawa kasing model ng agency. Agency na talent at saka skill. May mga client na gusto nila, sila na yung magti-train, ikaw lang yung maghahanap ng tao. Para kang HR resource nun. Para kang manpower services. Itong sa skill naman, ang gusto ng client, ikaw yung magti-train at ikaw yung mag-manage for trainings. May dalawang aspeto 'yan. Yung talent, parang binabayaran ka ng way mo to hire people, to find people, quality people. Dito naman, binabayaran ka ng cut sa dollar. For example, as $15 yung single nila sa client nila, at saka sa talent, ang bayad nila is mga nasa $6. Parang gano'n, $7. So, yun. Pag mag-agency ka, titingnan mo tong dalawang aspeto na to. Kapag ang plano mo naman ilang long game, mag-agency ka. Na, ano yung pangatlo? Gamitin mo ang pagiging VA mo para mangapital at magkaroon ka ng local business. Narinig nyo na ba yan sa mga courses na pinagbibilan nyo? Na-recommend na ba nila sa inyo to? Na at least magkaroon kayo ng agency o magkaroon kayo ng local business. Pupusta ako, wala. Ako pa lang. First time yung narinig yan. Isa sa mga pwede nyong tingnan na long game sa pagiging VA bookkeeper ay magtayo kayo ng sarili nyong negosyo. Ang pagiging VA bookkeeper, guys, ano siya? It's a active income. Meaning, ikaw yung talent. Ikaw yung mismong nagtatrabaho. Now, kung gusto mo naman yung gawin habang buhay, walang mali doon. No? You just have to establish your retirement plan. O mag-invest ka ng mutual funds or SSS para for pension, insurances, lahat-lahat. Kasi you are planning to have an active income eh. Now, kung gusto mong hindi magtrabaho in a long term, mas magdoble trabaho ka sa present. Kasi it takes effort and systems to have a local business or agency. And it's actually draining sometimes. So, kailangan mong i-train yung sarili mo mag-isip na as entrepreneur. Pero, in a long term naman, pag nag-success ka, you don't have to work like an active, you don't have to work like yourself para magkaroon ka ng income. Kasi in a long term, meron ka ng systems at meron ka ng mga taong nagtatrabaho for you. So, yan yung pangalawang aspetong titingnan nyo. So, walang mali kung trip mong maging empleyado habang buhay at wala ding mali kung gusto mong i-leverage yung tao or mag-business ka. Regardless kung tama naman yung ginagawa mo and you do it for the glory of God at the same time, you do it para mag-grow ka as a person, walang mali sa dalawa. But, binuksan ko lang yung mata nyo na as a VA, you don't have to stay or meron kang options sa future kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Either you stay there or you establish your own business. Regardless if it is related sa pagiging VA bookkeeper mo or ibang business na. Magkaka-cafe ka ba? Mag-e-commerce ka ba? Depende sa'yo. Basta at least, meron ka na kasing active income which is pagiging VA. At ginagamit mo lang yun para magkaroon ka ng sarili mong entity, sarili mong business. And moving forward, kapag nag-success na, hindi mo na kailangan magtrabaho ng active. Kasi you have other people working for you and you have the system para mapaandar to nang wala ka. Ayos! Bakit ko ba sinishare to sa inyo?
Sinashare ko to sa inyo kasi naniniwala ako na kapag maging VA tayo, pag mas maraming VA dito sa ating bansa, we have the more purchasing power. Napapansin nyo ba sa mga magagandang ekonomiya or magagandang lugar dito sa Pilipinas like BGC, Taguig, or Davao City, napapansin nyo, napapalibutan kasi sila ng BPO. Napapalibutan sila ng mga foreign na mga companies na mga Pilipino nagtatrabaho. And ang gaganda ng mga kitaan doon, especially sa mga BPO na yon. May pambili talaga mga tao doon, may purchasing power sila. Wala namang pinagkaiba yun sa mga VA. Kapag maging marami tayong mga VA, mas maraming Pilipinong may kayang bumili ng kahit na ano. At tayo yung magbubukas ng ideology na nasa foreign investments or nasa foreign companies or foreign currencies ang makapagluwag ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. And naniniwala ako na isa tayo sa mga substitute ng OFW. Wala pa rin katulad yung OFW because they are their lives, di ba? Talagang pupunta sila doon risking their lives. Tayo, substitute lang tayo. It's because we are working from home. Mapalad tayo na we can still earn even though andito tayo sa ating mga kanya-kanya mga bahay. But we have almost the same purchasing power. At yun naman ang importante para makapag-ikot ng maayos yung cash flow ng ating bansa. Kaya, binubuksan ko ang ating isipan, samahan nyo ko na tayo ay maging mabuting VA. Ayusin natin na makapag-contribute tayo sa ating bansa in a way na makapagpasok tayo ng ibang currency dito sa bansa natin. And we have best purchasing power at masuportahan natin yung mga local businesses dito sa ating bansa. Kasi isa kasi sa mga nakapanghina sa ekonomiya ngayon, lahat ng mga businesses, especially sa mga rural area, halos minimum wage yung mga tao na andon. Kapag minimum wage kasi, walang kakayanang bumili ng kahit na ano yung mga tao doon except for their needs. So, yung mga business doon mamamatay kasi walang pambili yung mga tao. Tayo, kapag marami tayong maging VA, may kakayanan tayong sumuporta sa mga local businesses. And from that, magpapatuloy yung operations nila at the same time, gumagana yung ekonomiya ng ating bansa. At dadating ang panahon din na yung minimum wage matitibag din yan. Dahil marami na tayong VA at the same time, masusuporta na natin ng tama yung mga local businesses natin. At tayo din mismo, magkakaroon na din tayo ng local business. Naniniwala talaga ako na entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Regardless kung VA ka man, Filipino, o normal lang manggagawa, kapag nag-iisip ka na something new to solve the problems of ating lipunan ngayon, entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Ang importante lang gawin natin to para sa Diyos, para sa ating bansa. Pagmahalan tayo lahat. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa ating napakagulong bansa. Ayos! Yun lang ang session natin ngayon. Maraming salamat at join kayo sa ating Discord community at magtanong kayo doon ng kahit na ano at ma-access nyo din yun ang aking 3 ebook. Ang ebook ko doon about freelance bookkeeping, kung paano magsimula. Pangalawa, it's about executing in behalf of circumstances. Do it anyway. Pangatlo, political book. Pangatlo yung political book ko. Kapag mabasa nyo yung political book ko na kapag hindi ka pa, kung hindi ka galit, bakit? Doon nyo ma-identify kung ano yung political stand ko. Andun nakalatag. So, hindi ako DDS, hindi rin ako Pinklawan. I'm pro-Philippines. At maintindihan nyo yan kapag mabasa nyo yung ebook ko. Mahal na mahal ko ang Pilipinas. At ayoko mawalan ng pag-asa sa bansang to. Kaya ginagawa itong mga bagay na to para mabago ang ating lipunan. Darating din tayo dyan. Malapit na. Ayos! Yun lang at maraming salamat at ciao bye!